Minsan sa ating buhay pag-ibig ay natakot tayong umamin ng love feelings, dahil sa takot na ma-friendzone at mabasted ng ating iniibig. Minsan naman ay torpe lang talaga, gaya ng mga bida sa ating kwento ngayon na sina Yukiya at Miko. Noong elementary ay inumpisahan ng mga ito ang I Love You game, kung saan entitled ang bawat isa na mag I Love You at ang unang kiligin ang siyang matatalo. Sa panahong ito ay manhid pa si Yukiya, at sa paglipas ng 4 na taon ay nagpatuloy ang matinding laro dahil wala pa ring natatalo. Habang nasa cafe, nagtatalo ang mga ito kung sino ang kinilig sa kanila. Ayon sa dalaga na di matatapos ang laro dahil sa palusot ng binata, sa kabamanat na ang gwapo nito ng mag I love you kanina. Namula ang binata kaya sinabi ng dalaga na talo na ito, ngunit dumipensa na hindi lang dapat ito ang humusga kung kinilig siya, na nagresulta sa isang draw. Samantala, napansin ng waitress na tila nagbago na ang love game kesa dati, kaya ipinaliwanag ng may-ari na binago ng mga ito ang patakaran kung saan pwede na nilang gawin ang kahit anong pag-atake. Alam ng mga ito na in love naman na talaga ang dalawa sa isa't isa, kaya excited kung paano magtatapos ang laro at kung sino ang magpapatalo. Nang oras na para umuwi, sweet nagpahabol ang dalaga na sana ay maging magka-section ulit sila, dahil pasukan na kinabukasan. Pilit nagkunwari ang binata na wala siyang paki dito, kaya napilitan umatras muna ang dalaga sa Love is War. Pagkaalis nito, dito na yumapekto ang pinsala sa binata na pinahayag ang inis sa pag-switch ni Miko sa mature at isip bata, dahil iyon ay sadyang napaka-cute at kaakit-akit. Habang umaasa ang waitress na ito na ang matatalo ay nagmuni-muni ito sa kanyang nakalipas. Noong una nilang laruin ang love game ay wala pa siyang amor kay Miko, at kanya naman iyong kinatutuwa dahil sa larong ito lang siya nananalo laban sa dalaga. Ganun pa man, sa pagtuntong sa mid-school kung saan bamulong ng I love you ang dalaga, ay dito niya naramdaman ang kakaibang emosyon. Pilit man itong tinanggi ang pagkatalo ay alam na sa unang pagkakataon, ay tila mas naging matamis ang boses ng dalaga sa pandinig. Ito nga ang sandali na tinanggap sa sarili na in love na sa dalaga, at ang pagiging mature nito ay nagresulta para lumakas ang pag-atake at puminsala sa kanya. Kung kaya, nang minsan ibigay ni Miko ang inumin ay naisip ang indirect kiss, na para di matalo ay kinagat nito ang straw at inubos ang inumin para ay pakitang di siya kinilig. Napapaisip ito kung paano kaya kung di sila naglaro ng love game, lalo't alam na maaaring mawala si Miko sa tabi at ang laro ang dahilan kung bakit nanatili pa din silang magkasama. Naloko na ito sa pagmamahal kaya inis na si ate sa katorpehan nito, habang naiisip nito na kung malaman ni Miko na in love pala siya ay aasa rin nito ng todo. Ang kahihiyan na yun ay hindi katanggap-tanggap sa angkan kaya sinumpa na siya ang mananalo sa Love is War. Inabutan ito ni Hanako ng tubig at sinabing umayos ang buhok nito matapos payuhan magpagupit, at siyang inamin naman ng binata. Ganun pa man, napatanong ito kung ba't di pa nahulog si Miko sa hairstyle. Kaya prangka sinabi ng waitress na isip bata pa kasi ito lalo't iniisip na sapat na ang hairstyle para paibigan ang isang babae. Kinabukasan, tapos na ang binata magpagwapo, ngunit kinailangan ang tulong ng kapatid na si Wakana dahil ligwak. Sunod nitong kinuha ang romantic manga na paborito ni Miko upang mag-aral ng ilang galawan, na kahit sa tingin na cringe ito ay no choice kesa maagaw ng iba ang dalaga. Napapaisip ito kung gusto din kaya ng dalaga, subalit dahil wala siyang clue ay natotorpe manligaw. Dahil alam na duwag ay nais marating ang rurok ng pagkaromantiko, hanggang sa si Miko na iniibig ang mismo umamin ng pagkatalo, at sa punto ding iyon ay aaminin na ang pag-ibig na pilit itinatago. Nagplano na ito ng ambush attack na susundan ng pag-corner sa pader, dali-daling tumakbo para sumugod ngunit laking gulat ng paglabas ay tumambad ang dalaga. Muntik na itong humandusay sa pinsala pero nagawang manatili sa tindig, pagkat parang anghel ang dalaga sa harapan na hindi niya mapigilan ang mahumaling. Sobrang ganda ni Miko sa school uniform, at napansin naman ito ng dalaga kaya nang tukso sa pie-cut na galawan na kung 9 love na ba raw ito. Naloka na ito kaya naiisip ng dalaga na siya na ang mananalo, at ang rason kung bakit seryoso sa laro ay dahil gusto makita ni Yukiya bilang isang dalaga, pagkat noon pa man ay umiibig na sa binata. Alam nitong napipinsala na ang binata nitong mga nakaraan sa kabila ng pagtanggi nito, ngunit dahil walang silbi kung siya ang magdedeklara ng panalo, ay determinadong pabagsakin ang depensa nito hanggang sa aminin na nahulog na siya. Ganun pa man,
Inamin nito sa sarili na maging siya ay napipinsala na din sa pagpapagwapo ng binata, at ang dating supot ay kaya na siyang pakiligin ng husto na di katanggap-tanggap. Inipon nito ang lakas para bumanat ng siguro ay napaka-cute ko kaya di ka makatitig. Tinangke ng binata ang atake at itinaas ang bandila ng kalalakihan sa pag-corner dito. Sinabing ito ang tumititig at talagang nagkakakiligan ang mga ito. Pinipigil ng mga ito ang emosyon, habang napapaisip na ang dalaga kung ambush ito lalo't naka-unbutton top pa ang binata. Ganun pa man, matapos makita na mukhang supot naman pala ay nakagamit ng reverse curse technique sabay naglunsad ng pag-atake. Inayos nito ang kurbata ng binata na parang natamaan ng sure hit dahil hindi makagalaw sa sobrang kilig. Tinukso ito ng dalaga kung kinilig dahil hinawakan, sinagot nitong hindi siya titiklop sa mahinang atake sabay hawak sa kamay nito, napaatras ang dalaga kaso ganon din ito. Palusot ng binata na nagulat sa sigaw nito habang depensa ng dalaga na bigla ang paghawak, kaya't napaisip ang ating bida kung nakakalusot na ang mga pag-atake. Ganun pa man, mabilis bumawi ang dalaga na mukhang din ito kaya ang physical touch, sinagot ng binata na hindi naman ito chicks at kung talagang high school na ba daw ito ngayon. Nasaktan ang pride ng dalaga kaya nilunsad ang tinaas na skirt technique, kaya habang pinaglalabanan ng binata ang pagkagutom ay naisip na hindi na patas ito. Nang tukso si Romansa na ngayon ay hindi na maiiwasan ng romantiko ang pagkadalaga niya, subalit pinayuhan nito na di kagandahan na papasok ito ng ganun lalo't marami ang manyak na handang magsimp anumang oras. Natauhan ang dalaga kaya binaba ang palda sa kabila ng banat na naakit ang binata kaya sinabi yon. Sunod nagtanong kung ibig sabihin na panalo na siya lalo't di naman nito iyon sasabihin kung di naakit. Giit ng binata na yung mga simp at hindi siya nasinagot ng dalaga na nakitang namumula ito kanina, dahilan para maghalo ang balat sa tinalupan, kung di lang dumating si Wakana at sabihan ang mga itong late na sa eskwela. Maya-maya, nakarating ang mga ito sa tulay ng Cherry Blossom at nagsisihan na malilate sila sa unang araw pa lang ng pasukan. Giit ng dalaga na ito ang may kasalanan at may pakabeden pa umanong nalalaman, na ang pinagmumula ng inis nito ngayon ay dahil di matanggap na talo na siya. Natigilan ang binata at huminto sa pagtakbo kaya maya-maya lang ay lumingon ang dalaga sa pagtataka. Tinitigan nito ang binata na gumanti din ng titig, at matapos ang isang dekada ay mukhang may ilulunsad na atake ang romantiko kaya kinabahan si Romansa, ngunit aura form lang pala at sinabing gusto lang makitang kabahan ito. Dahil dito, nag-away na naman ang mga ito hanggang sa wakas ay makarating sa paaralan. Pagkapasok sa paaralan, tiningnan ng mga ito ang listahan ng mga magkaklase at natutuwang malaman na magka-section ulit sila, sa kabila ng mga pagkukunwari na walang paki. Kapwa nangako ang mga ito sa sarili na dito na magtatapos ang Love is War, kapwa nag-iisip ng mapaminsalang mga pag-atake na ikahuhulog ng bawat isa, at kapwa natatawa na parang galing mental. Isang araw, habang nagluluto ang dalaga ay naalala nito ang unang beses na nagkita sila ng binata. Sa nakaraan, matapos mamatay ng lola ni Miko ay nagpasya ang ina nito na iwan siya sa kapitbahay dahil sa trabaho. Sina Yukiya ang kapitbahay na yun at bagamat natatakot si Miko, ay agad rin iyong nawala matapos ang mainit na pagtanggap ni Yukiya. Pagkaalis ng ina ay muling naiyak si Miko dahil sa mga pagbabago, kaya ipinagluto ito ng omelet ni Yukiya at nagpanumbalik sa mga ngiti nito. Pagpasok sa paaralan, habang nagkukwentuhan ang ilang estudyante ay problemado ang ating bida dahil wala siyang friend. Nilapitan ito ng dalaga at tinukso na hindi sana magiging loner kung gumawa na ng account sa Insta, subalit nagmatigas ang binata na hindi naman siya simp na gusto titigan ang mga sexy pics ng celebrity doon. Dahil high school na, nagmungkahi ang dalaga na apelyido na ang itawag sa isa't isa para maiwasan ang chismis. Nalungkot ang binata nang tawagin nito sa apelyido, sinabing sa totoo lang ay okay lang naman iyon sa kanya. Banat ng dalaga na biro lang dahil feeling special siya na siya lang ang entitled tawagin ito sa first name, kaya nang maging kamatis ang binata ay inasar ito kung natouch ba ang puso sa sinabi. Tinanggi nito at nag-king's pose, sabay sabing kung gusto nitong kiligin siya ay dapat tingnan siya sa mata bago tawagin sa first name. Nahiya ang dalaga nang gawin ito kaya ganti ng binata na mukhang siya na ang panalo, ngunit giit ng dalaga na nag-iingat lamang para makaiwas sa isyo dahil sa pagiging first name basis. Pumihit ito na maaaring tama din naman nag-isyo na yon, kaya sambit ng binata na di naman sila magkasintahan. Dahil dito ay nagtanong ang dalaga kung anong relasyon ang iniisip nito,
na inisinagot nito na childhood friends lang. Sunod na tawag ang dalaga ng mga kaibigan, at habang nag-iisip ang binata ay lumapit ang mga ito. Ipinakilala ni Miko ang binata, habang nagpakilala ang dalawa bilang sina Akane at Yanagi. Hirap ang binata makipag-usap kaya nilinaw ni Miko sa dalawa na introvert ito, bagay na kinagulat ng mga ito dahil base sa looks ay mukhang sikat ito sa madla. Nagkaroon ng mga ito ng ilang palitan at nanatiling kabado ang binata dahil zero experience sa pakikipag-usap sa babae liban kay Miko, ngunit dahil chance ito para magkaroon ng kaibigan ay go lang ng go. Sunod na pag-usapan ng mga ito ang anime kaya nahanap ng binata ang koneksyon, habang di makapaniwala ang dalaga na nakikipag-usap ang yuki niya sa ibang babae. Nang hilingin ni Akane na magtawagan sila ng binata sa first name ay kabado ang dalaga, ngunit nahimasmasan ng tanggihan nito dahil nakakahiya umano. Hindi ito makapaniwala na nakangiti ang yuki niya habang kausap ang ibang babae, kaya matapos umalis ang mga ito ay agad na bakas ng binata ang itim na aura nito. Mabilis itong lumiko dahil di alam ang itsura kanina habang nagseselos, samantala naisip ng binata na marahil ay nagseselos ito kahit ang totoo ay di naman siya interesado sa mga babae kanina. Hinawakan nito ang braso ng dalaga ngunit bigla itong tumalon at napasigaw sa gulat, dahilan para makakita ng drama ang madla on the spot. Napahalakhak ang binata sa reaksyon nito, habang inamin ng dalaga na iniisip ang pangit nitong mukha habang kausap ang ibang babae. Banat nito na mas malala ang dalaga, ngunit pumihit na mas magaan pa din ito kausap kesa sa iba na puro daldal at makaubos energy. Ito ang paraan ng binata para gamaan ang loob ng dalaga, na agad naman nitong nagets kaya sweet tinawag ito ng 2 beses sa first name. Makalipas ang 1 linggo, nakita ng dalaga mag-isa ang binata sa kantin at muling nagasaran ang mga ito. Nagalok ang dalaga na sumama ito sa grupo para hindi na mag-isa, ngunit buwelta nito na nagseselos lang kasi ito noong nakaraan. Nilagay ng dalaga ang baon sa mesa at nilinaw na sinabihan na ang grupo na ito ang makakasama sa tanghalian, isang bagay na sikreto na appreciate ng binata lalo't lagi siyang mag-isa. Biglang lumapit ang grupo ni Hayato at nagpakilala bilang ka-close ng binata, kaya nainis ang bida dahil di lang ito sinungaling ngunit mali pa ang tawag sa pangalan. Halatang target nito si Miko at naiisip na din iyon ng binata, nang biglang nagpahiwatig ang dalaga ng relax I'm always yours. Kinagabihan, abala ang binata sa pagluluto ng baon kinabukasan at sinabi nito sa kapatid na gusto lang makatipid, ngunit ang totoo ay gusto lang makasama ulit ang dalaga kumain. Sa puntong iyon ay natanggap nito ang text mula sa dalaga na hinaya siya kumain kinabukasan, kung saan sa tanghalian ay nagkita na nga ang mga ito sa isang secret spot. Masayang binigay ni Miko ang inihanda para sa binata, at nang buksan naman nito iyon ay namangha na magaling pala magluto ang dalaga. Dahil dito ay bamanat ang dalaga na di ito masisisi kung ma-inlove lalo't siya pa ang nagluto, ngunit time out yata sa laro dahil sa halip point out iyon ay pinatikman muna. Unang kagat pa lang ay lunod ang binata sa sarap na dahilan para muling kulitin ito ng dalaga, subalit di natinag ang binata at sumagot na tila mahal na mahal siya nito, kaya klase at puno ng pagmamahal ang bawat niluto. Inihambing nito ang dalaga sa itlog pugo na makinis at kumikinang, kaya pinatigil nito ito dahil sobrang cringe. Napansin ng dalaga ang baon nitong dala at nagmungkahi magpalat sila, kung kaya kinabahan ito dahil alam na palpak ang luto. Agad tinikman ng dalaga ang tutong na itlog at sinabing masarap iyon kaparehas noon, kaya naalala ng binata nang ipinagluto ito ng wasak na itlog at nasarapan pa din. Natutuwa ito na naalala pa iyon ng dalaga, samantala sinabi ng dalaga na kung nalulungkot ito mag-isa ay pwede silang magsabay kumain. Nagkasundo ang mga ito, bagamat kapwa ayaw magpahalata na parehong natutuwa. Ipinangako ng binata na gagalingan sa pagluluto, subalit pagka-uwi ay tutong ulit. Isang araw, niyaya ang dalaga ng mga kaibigan lumabas sa weekends, subalit sinabi nitong may gagawin kaya nagsimp na lang ang isa. Pagsapit ng linggo nagkaroon ng game time ang dalawa kung saan sobrang ingay ng dalaga, kaya naiisip ng binata na siguradong magugulat ang mga kaklase nito kapag nalaman na gamer ito. Ito ang isang bagay na matagal na nilang hindi nagawa, dahil noong middle school ay nawalan na ng oras sa isa't isa dahil nagkaiba na ng hilig. Tinanong ng binata kung talagang di ito sasama sa mga kaibigan, inamin nito dahil mas bet umano ang magpa-level up, at syempre dahil mas masaya din pagkasama ito.
Sa pagsisimula ng bagong round ay napapatili ang dalaga sa kaba, habang sa isip ng binata na sana hindi na magtapos ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Matapos manalo ay uminom muna ang dalaga, kung saan napag-alaman ng binata na yung pambata pala ang ininom nito kaya napinsala sa cuteness. Pinaalala nito sa dalaga na wag iinuman iyon sa harap ng mga kaklase, sabay banat ng dahil gusto kung ako lang ang makakita. Nabulunan ang dalaga kaya tinanong nito kung kinilig, nagpalusot na hindi at aksidente lang umano. Nagdemand ng video call ang binata bilang patunay, subalit nang sabihin nito na di pwede dahil kakaligaw pa lang ay bumalik dito ang pinsala. Halatang excited ang couple makita ito sa kabila ng palusot na gusto lang nakita kung talagang di ito nag-blush, at puwersahan sinabi sa dalaga na kung di ito papayag ay ibig sabihin na siya na ang panalo. Agad binuksan ng dalaga ang camera, nahudyat din sa pagka-promote ng romantiko bilang hari ng mga simp. Napansin nito na gamit pa din ng dalaga ang plushie at kumot noong bata pa, kaya hindi nito maiwasan ang makaramdam ng nostalgia. Samantala, kinikilig ang dalaga na makita ang binata sa salamin ng hindi nakaayos ang buhok, na parang cute na pormahan lang din ito dati. Tinukso nito ang binata kung na-turn on sa kanyang fresh na hairstyle, subalit sumagot ito na naaalala niya si Sadako sa buhok nito. Sa huli, minungkahi ng dalaga na buksan ang camera para sa love game, kaya kanya-kanya hanap ang mga ito ng tamang anggulo na parang mga timang. Noong huling araw sa mid-school, habang abala ang dalaga sa pakikipag-usap sa mga kaibigan ay literal na walang paki ang binata sa gilid. Nagmumukhang celebrity na ngayon si Miko habang siya ay loser pa din, kaya nang magyaya ang isa na magsulatan na sa graduation album ay sinamantala nito para umuwi na. Maya-maya, napaliko ito sa pagtawag ng dalaga na hiningil sa pagtakbo, na pinuna ang pagiging nonchalant nito, inamin na gusto ito makasabay sa huling araw na suot nila ang mid-school uniform. Na-touch ang binata pero ayaw umamin, sunod kinuha ng dalaga ang graduation album nito at sinulatan. Nang buksan iyon pagkatapos ay nainis, dahil lahat ng sinulat ng dalaga ay puro pang-asar. Banat ng dalaga na pasalamat ito dahil hindi na blanko ang album dahil sa kanya, ngunit sagot ng binata na mas gustong malinis ito. Ganun pa man, sikreto nito na appreciate ang paghahabol ng dalaga at namangha sa bilis nitong magsulat. Niyaya ito ng dalaga pumunta sa cafe ng tito dahil siguradong may pakik, na pinayagan nito at sinumpa na hindi na ulit makikita ng dalaga bilang loser sa high school. Balik sa kasalukuyan, napatanong ang dalaga kung may alam itong kainan na pwede puntahan kasama ang kaibigan. Binanggit nito ang cafe ng tito nito, ngunit ayon sa dalaga na sawa na doon kaya gustong maiba naman. Sunod na tahimik ang linya kaya nagpaalam na ang dalaga, at tinukso muna ang binata na mukhang nalulungkot yata bago mag-goodnight. Halatang dismayado ito na maraming kaagaw sa oras ng dalaga, kaya makalipas ang ilang sandali ay nag-aral muli ng galawan ng romantiko. Naiisip nito na kung ganito sana siya kabagsik ay mapapaibig agad ang dalaga, at dahil sa pag-aalala na baka mahuli na ang lahat ay humingi ito ng payo kay Hanako. Tinanong nito ang dalaga kung anong dapat gawin ng isang lalaki para mapasaya siya, at direktang sinagot nito na pera umano. Siya nga ang simbolo ng isang materialistiko na tapos ang relasyon pag wala ka ng pera, kaya mariing sabi ng binata na sobrang cold nito. Sa kabila nito, pinaliwanag ng dalaga na lahat ng halaga ay napupunta sa mga bagay na nagbibigay saya. Iba ang basta bumili ka lang ng chocolate online, kesa sa pinag-isipan muna ang taste ng pagbibigyan, ang brand, ang oras na ginamit pati ang bibilhan, na ang effort kumbaga ay kasama sa halaga. Relate dito ang binata dahil sa maingat na pagbili ng PC noon, kaya sabi ng dalaga na ganun din sa pagbibigyan nito, mas maraming time at pera na ginastos ay mas makikita ng pinagbigyan ang effort na binuhos para doon. Na-recognize ng binata ang pagiging maalalahanin nito, kaya bumanat na kung na-fall na umano ay pwede manligaw basta may pera na, kaya bagamat nagpasalamat sa payo ay sinampal ng binata nang wala akong balak gumastos sa gaya mo. Kinagabihan, abala ang dalaga sa pagluluto ng tawagan ito ng ina na sinabing di na makakaabot, at sa kasunod tumawag ang binata. Ginawa nitong panangga ang lakad ng dalaga kasama ang kaibigan at tinuya ang kawalan nito ng ideya sa mga ganito, para mabilis makabanat na tuturuan ito kung paano at magkita na lang sa estasyon ng alas 9 sa linggo, sabay baba ng tawag. Lito di taranta ang dalaga sa ibig sabihin nito,
Habang makikitang napili na ng binata ang spot at naaral na din ang ilang romantiko moves, determinado na ipakita ang effort na sinabi ni Hanako at gawin itong date na hindi makakalimutan ni Miko. Balik sa dalaga, kilig malala ito sa pagiging agresibo ng binata sa laro at naalala na matagal na din sila huling lumabas ng binata. Bagamat puro reklamo at boring kasama ang binata noon, ay pangarap nito na maipanalo ng plushie ng binata at parang kitty-kitty sa sobrang kilig. Dahil matagal pa ang date ay all-in na ito para sa matinding digmaan, at determinado pabagsakin ang tuhod ng binata gamit ang charms. Sa pagsapit ng araw nag-ayos pa ang dalaga sa daan, ngunit napinsala agad nang makita ang binata na nag-aura form. Nag-love greeting ito at napinsala ang binata, pero matapos magtanong kung kanina pa ito ay romantiko activated at sinabing kakadating pa lang. Nahalata ng dalaga na di pa nito master ang secret technique, nang pasundan ng tanong kung talaga ba umanong tutuloy ito ng ganun ang ayos. Nainsalto ang dalaga lalo't 3 araw ang preparation sa sinuot, ngunit patuloy itong nagtaka matapos agaran pasunurin na naman ng binata. Pagdating sa tindahan ng damit, agad kinausap ng binata ang staff na siyang pinasunod ang dalaga sa fitting room. Habang naghihintay nag-aalala ang binata na baka na-offend ang dalaga, subalit sa huli ay piniling magtiwala sa turo ni Master Hanako at ng romantiko sa manga na binasa. Samantala, nag-aalala ang dalaga na baka pangit talaga ang suot habang nagulat ang isa na date pala at hindi kasal ang pupuntahan nito. Ganun pa man, matapos sabihin ng isa pa na kabado ang binata at tila gusto surprise ito, ay naisip na marahil ang outfit na taang bet ng binata kaya pumayag. Pagkalabas ay nagkahiyaan at nagkatitigan ang mga ito, sa kabamanat ang dalaga kung in love na ba ito kaya speechless. Sinagot ng binata na gumanda ito dahil sa suot na sinundan ng muling pag-alis, kaya di nakaporma ang dalaga. Pagkarating sa mamahaling restaurant ay pinagtinginan ang mga ito ng lahat, kaya grabe ang hiya ng dalaga at tinanong ang binata kung seryoso ba talaga ito. Sagot nito na dapat lang na bagay ang suot sa pinuntahan, sa kabamanat ng ang ganda mo ngayon romansa. Nag-insist ang dalaga na pangmayaman lang ang lugar na ito, kaya muling bamanat na wag mo silang pansinin at sakin ka lang tumingin. Namayani ang kaba ng dalaga kesa sa kilig, subalit dahil nasarapan naman sa pagkain ay natuwa ang binata. Sa panig nito ay na-appreciate ang effort ng binata sa kabila ng mga ligwak na tirada, nang biglang bamanat ito nang wag ka muna kiligin dahil marami pa tayong gagawin. Sa unang beses ay natuwa ang dalaga nang dalhin ito sa Wonderland, nang biglang maglaho naman ito at bumalik nang may dala ng ice cream. Banat nito na kung nalungkot ka ba dahil wala ako, kaya nainis na ang dalaga sa cringe nito. Sunod nag-rides ang mga ito, kung saan nainis ang binata dahil 2 oras sila naghintay pero madali natapos ang sakayan. Kasunod nito, bamanat ang dalaga na sumakit ang likod kaya kung pwede umano samandal, ngunit nang bikwasan ng romantiko ay umatras. Paliwanag nito na gusto lang naman mag-Princess Carrie at kung kinikilig ba ito, ngunit mariing tinanggi ng dalaga dahil manyakol. Sa pagsapit ng gabi napapaisip na ang dalaga sa pagkawordo ng binata, nang biglang tawagin ito nito na nagtanong kung wala ba siyang nararamdaman. Sumigaw itong wala ngunit patuloy ang binata sa mga inaral na galawan, at bagamat hindi na ito maintindihan ng dalaga ay natatawa na lang sa antics nito. Sandaling tinitigan ng binata ang ganda nito, nang magtanong naman kung meron pa ba siyang mga nakatagong mga galawan. Dahil dito, pinapikit nito ang dalaga na nagulat naman sa maaari nitong gawin ngunit sumuko na lang at nagpasakop. Ganun pa man, imbes na halik ay nilagyan ito ng korona ng binata at sinabing sa gabing ito ikaw ay aking prinsesa. Tinanggal ito ng dalaga sa sobrang cringe kaya sagot ng binata kung kinilig ba ito, tinanggi nito kaya binalik ulit ng binata ang korona. Sinabi na ng dalaga na medyo weird ito ngayon, inamin ng binata ngunit ayos lang umano dahil may impact naman, at ang mahalaga ay maging memorable ang date para sa dalaga. Biglang sabi nito na di hahayaan makuha ng iba ang first times ng dalaga at bumagsak dahil naubos ang curse energy, kung saan nag-akala pa si Romansa sa una na espadahan na ang kasunod bago mapansin na nahimatay ito. Maya-maya ay makikita na ito na pinahiga ang binata sa MVP na unan, at nang tanungin nito kung gusto pumunta sa klinik ay sinabing kulang lang sa tulog. Nagtanong ang dalaga kung nag-games ito kaya nagpuyat, umamin na lang ang binata maski ang totoo ay dahil naghanda ng husto para sa date. Sa kabila nito,
sinabi ng dalaga na marahil napagod din ito sa pagsubok ng ilang bagay at sa pag-alis sa comfort zone, sinabing hindi nito kailangan puwersahin ang sarili ng husto. Dito na naalala ng binata kung paano napag-iwanan ng dalaga at kung paanong pwede ito mawala sa kanya, kaya matapos sabihing kailangan ay sinundan nito ng pagyakap sa dalaga. Mahigpit iyon na parang pahiwatig na ayaw itong mawala, kaya kahit bamanat na kung kinikilig na ba raw ito ay alam ng dalaga, mabigat ang yakap na ito kaya sinabing hindi nito kailangan mag-alala dahil nagsaya siya ngayong araw. Nasabi na lang ng binata na wala talagang pag-asa manalo lalo na kapag lumilitaw ang mature side nito, na di niya maabot ang level nito kaya hinigpitan pa ang yakap. Sunod itong umalis para bumili ng inumin, at doon nalantad na maski ang dalaga ay napinsala din pala ng husto, na napaisip kung anong ibig sabihin ng binata sa hindi hahayaan ang iba na makuha ang kanyang first times. Dito na nito nakita ang manga na pinag-aralan ng binata, at sa pagbukas noon ay nakita lahat ng galawan na pinawalan nito kanina. Sa wakas ay napagtanto nito kung bakit weird ang binata at kung gaano kalaking effort ang binuhos nito sa date, at napapatanong na lang kung bakit ganoon kalalim ang kagustuhan nitong manalo sa laro. Nang makita ang kiss scene sa huling pahina, lito di taranta na ito sa kung paano ang gagawin sa atakeng iyon. Sa kasamaang palad, di ito nangyari at makikitang kwinanto na ng dalaga ang ganap sa date sa yumaong lola. Nang maalala nito ang yakap ay bumagsak ito sa kilig, sa isip na baka halik dapat ang orihinal na plano para doon. Sa isip nito na di naman siguro hahalik ang binata sa hindi niya gusto, at kung gagawin man iyon para sa laro ay kadiri umano pero halatang gusto naman. Sa huli, dahil maraming eksena sa manga ang ginawa na nila, napatanong ito sa lola kung paano nga kaya kung napunta sa kisin ang lahat. Sa paaralan, napansin ng binata na hindi umatake ang dalaga ngayong araw, kaya naisip nito na baka na turn off ang dalaga sa ligwak na mga tirada. Wala naman itong balak sa kiss scene dahil di pa naabot ang pagkaromantiko, subalit nahihiya na pinahiga ng dalaga sa MVP na unan dulot ng pagiging mahina. Nang maalala nito ang init ng kanilang yakap ay nag-round 2 sa hangin, nang biglang gulatin ito ng dalaga. Marami ang katanungan na gusto nitong itanong, gaya ng sa manga, ang halik, o kung gusto siya nito, subalit dahil sa hiya ay tinanong ang binata sa patakaran ng laro. Dahil napagkasundoan nila na pwedeng gawin ng bawat isa ang kahit ano, tinanong nito ang binata kung hanggang saan ang limitasyon. Nagtaka ang binata at napaisip kung gumagana ang love game at atake ito, o kung natakot niya ito sa date kaya gusto na ng limitasyon, pero pilit-pilit sinabi na dahil napagkasundoan na gawin kahit ano ay walang limitasyon. Tinanong ng dalaga kung kasama ba doon ang ginagawa ng magkasintahan, kabadong inamin nito kaya sambit ng dalaga na hahalik pala ito maski sa taong di niya gusto. Muntik na umamin ang binata, pero piniling sabihin na dahil ito ang kalaro at di iyon gagawin sa sino mang babae. Sa isip ng dalaga na parang confession na iyon, nang pumihit ang binata na ongoing ang laro, na ang pagpapakilig ang punto at hindi ang kung may feelings sa isa't isa. Inasar nito ang dalaga kung kinilig na sobrang kinainis nito, sinabi sa sarili na malamang ay hindi kaya ng supot na ito ang humalik at tanga siya para maniwala. Nakipagsabayan na ito at malamang umano ay walang maaasahan na pagkaromantiko dito, at matapos ang mahabang kumpirmasyon kung limitless ba talaga ang pwede gawin sa laro ay nagkasundo. Kapwa lumilitaw ang advanced technique na gusto gamitin ng mga ito sa isa't isa, at matapos unang magtanong ang dalaga kung nagpapantasya ito ngayon ay binalik lang ng binata ang parehong tanong. Bilang unang atake hinawakan ng dalaga ang kaliwang kamay ng binata, tinagaw nito ang pinsala at binalik ang atake sa kaliwang kamay ng dalaga, at naging Dragon Balls na ang tema dahil kapwa gusto pakiligin ng mga ito ang isa't isa gamit ang lakas. Biglang may boses ng estudyante kaya kinabahan ang dalaga at nahila ang binata, at sa pagsubsob ng mga ito sa pader ay mabilis umalis ang binata sa takot na kinatuwa ni Miko dahil supot. Palusot na lang ang binata na siya ang panalo sa wrestling ngunit sagot ng dalaga na hindi wrestling ang nilaro nila. Sa gabing iyon, napanaginipan ng binata ang sweet na arm wrestling sa dalaga nang bigla nitong tuyain ang kanyang pagkasim. Bigla itong nagkagabusyan at dineklara ang pagkapanalo hanggang sa tuluyan ng magising sa bangungot, nag-aalala kung paano palalaruin ang love game kung talong-talo na siya. Sa paaralan, inaya si Miko ng kaibigang si Natsuki na mag-aral para sa exams, pumayag ito subalit napansin ng kaibigan na tila malungkot. Inamin nito na hindi kasi nakausap ang binata ngayong araw,
Pinagtaka ng kaibigan lalo't laging lovey-dovey umano ang mga ito, ngunit mariing tinanggi ng dalaga. Nagpayo si Natsuki na pakinggan nito ang puso at sundin ang tibok nito, at wala itong dapat ipag-alala dahil siya na ang bahala sa diskarte. Bago pa man makatanggi ang dalaga ay sinugod na nito ang binata, subalit dahil ligwak din pala ay di alam kung paano kaya nag-request na lang kung maaaring mag-review silang tatlo. Gustong-gusto umano ito ni Miko makasama kaya pinigilan na ng dalaga sa pagkakalat, nilinaw sa binata na ang kaibigan ang may gusto na mag-review silang tatlo. Pagdating sa library, nahirapan mag-focus ang binata dahil naging conscious na sa dalaga matapos ang holding hands nila. Mabilis natapos si Natsuki sa manga kaya kinuha ang ibang volume, habang naiwan ang dalawa na kapwa takot sa kani-kanilang presensya. Dahil sila lang ang nasa likod ay nagmukhang lugar iyon sa isang digmaan, at kapwa inipon ang lakas sa isip na kaya tapusin ang bawat isa sabay susugod, ngunit isang oras pagkatapos ay walang atake ang naipatama ng kahit sino. Sa makatotohanan, walang maisip ang mga ito na uri ng pag-atake kaya ang ending ay pasulyap-sulyap na lang na parang ewan. Sinadya ihulog ng binata ang eraser at pupulutin ito, pero agad nagulat ang dalaga kaya ligwak ang plano na dahilan para tumahimik ulit ang silid. Naguguluhan ang binata kung bakit di na alam kung paano aatake sa love game, at hindi na matandaan kung kailan pa huling naging tahimik magkasama. Kung magpapatuloy ito ay magiging stranger sila, pero nang tingnan ang dalaga ay nakitang kabado ito kaya naisip na marahil takot ito sa kanyang gagawin dahil sa limitless ang pwedeng gawin. Para kumalma ito ay tinawag ang pangalan at sinabing alam na iniisip siya nito, tinanggi ng dalaga subalit siniguro na wala siyang gagawing kakaiba, na hindi gagawin ang anumang labag sa kalooban nito. Dahil dito ay na-reassure ng dalaga, kaya sa huli ay muling nanambalik ang kulitan sa pagitan ng mga ito. Kinabukasan, nag-request ang dalaga kung pwede nito samahan mamaya, tinanggap ng binata ang hamon at confident na dahil araw-araw inaaral sa isip kung paano ang gagawin sa after-school date. Sa panig ng dalaga ay ngumisi ito dahil tibag agad ang simp sa malumanay na boses, determinado na ipakita dito kung sino talaga ang nakakaangat sa Love is War. Dinala nito ang binata sa isang cafe na anti-introvert, at agad naman naramdaman nito na delikado ang lagay niya sa laban. Inasar ito ng dalaga dahil sa kakulangan ng kaalaman sa mga inumin, ngunit nagmatapang dahil nag-aral pala ng coffee beans para sa mga sitwasyong ganito. Sa di inaasahan, pagsugod doon ay nagulat dahil walang silbi ang mga inaral dahil hindi naiintindihan ang naroon, at kapos din dahil ubos yaman na sa date kamakailan. Napansin ito ni Miko kaya itinuro ang abot kayang inumin, habang ito ay nag-order ng isang lintik na pagkahaba habang pangalan ng inumin kasama ang ilang matamis. Pagkaupo ay nagulat ang binata sa dami ng order nito, habang nangasar ang dalaga sa kawalang alam nito sa inumin na dahil umano sa kaba na makadate ang cute na gaya niya. Sagot ng binata na cafe lang ito, at wala namang pinagkaiba sa cafe ng tito nito. Tila nasa mood ang dalaga magpakyut at masayang nagkwento sa karanasan nila magkasama, at napansin naman ng binata ang tila pagiging masayahin nito ngayon. Hindi man siya interesado sa kwento ng dalaga dahil kulang ang kaalaman sa inumin o cake, ay natutuwa na makita itong ganito kasaya. Maya-maya, nagkunwari ang dalaga na busog na para maibigay sa binata ang burger, tumanggi ito sa una pero sumuko din sa huli at nasarapan sa burger. Natuwa ang dalaga na nagustuhan nito ito, dahil ang totoo ay gusto nito bumawi sa nakaraang date kung saan napagastos ito. Alam nitong matigas ang ulo ng binata na hindi tatanggap ng kapalit paghayagan, at natumbukan naman nito. Sunod na pansin ng binata ang nakasulat sa inumin ng dalaga na gusto ko ang pigtails na yan, pinaliwanag ng dalaga na pakulo ito ng barista at saka inasar ang binata kung na-touch pero wala epekto. Nang basahin ang sa binata ay nakita ang salitang ang sweet niyong magkasintahan na puminsala sa mga ito, saka para timang ang dalaga nagtanong sa masasabi nito na timang sumagot na okay lang. Inamin ng dalaga na na-touch sa pakulong ito sunod may sinulat at ibinigay sa binata. Nakasulat doon ang salitang ang cute mo pag nag-switch sa nakasimangot patungo sa nakangiti, at habang nahihiya ito ay nangasar ang dalaga kung kinilig ba. Sinubukan din itong magsulat para sa dalaga, subalit nang ibigay nito ay hindi maintindihan ng dalaga kung ano iyon. Pinaliwanag nito na ang dalaga iyon, dahil isip bata na tinatago ang hairband sa buhok. Iyon ang rason kung ba't nakapusog ito at bumanat na maganda ang hairstyle nito.
Na-appreciate ng dalaga ang effort nitong gumuhit kahit di marunong, pero pinuna sa pagguhit sa likod ng resibo nito. Nagpaalam ang binata magbanyo, at sa sandaling iyon ay kapwa sinamantala ang pagkakataon upang maitago ang munting papel bilang remembrance. Isang araw sa cafe, inihain na ni Hanako ang parfait na order ng binata kung saan sinadya nitong magbigay ng 2 kutsara. Agad itong napansin ng binata at sa kanyang inis ay nag-team up pala ito ang tito ng dalaga sa plano. Habang busy ang dalaga mag-scroll, inipon ng binata ang lakas ng loob para ituloy ang love game. Yinaya nito ang dalaga na sa una ay tuwang-tuwa ngunit namula nang maisip na share pala sila. Dahil dito, tinukso ito ng binata kung kinilig ba, ngunit ayaw patalo ng dalaga dahil ginagawa naman daw nila ito ng kaibigan. Biglang tinusok nito ang sandata para malagyan ng bala, at nang itutok iyon sa target ay napinsala agad ni hindi pa nga tinatamaan. Nagtataka ito kung ba't lumalaban pa ang dalaga gayong sugatan na, ngunit para hindi matalo ay tinanggap ang hamon sabay sabing di siya matatalo sa mahinang atake lang. Ginaya nito ang atake ng dalaga at tumusok din, at dahil swabe pa ang galawan ay nakiliti ang puso ng dalaga sa napipintong indirect kiss. Ganun pa man, dahil determinado na ipakita na tunay ng dalaga ang paslit na inaasar nito noon, sinagi nito ang buhok sabay kakagat na sana, ngunit di na kaya ng binata ang pressure kaya ito ang kumagat. Tinukso nito ang dalaga sa sobrang cute ng mukha na napasigaw naman sa sobrang inis sa kanya. Isang araw, maagang nagluto ang dalaga gamit ang recipe ng lola at ibinalot din nito ang ina dahil busy sa trabaho. Bago umalis kinuha nito ang makapangyarihang shampoo para tuluyang talunin ang binata, na kasalukuyan naman tinesta ang itlog na niluluto. Napahanap ng ibang makakain ang kapatid habang napilitan itong kainin ang tustang itlog, nang biglang tumunog ang doorbell sa pagdating ng dalaga. Nagulat ang binata dahil nakalugay ang buhok nito, habang tuloy ang dalaga sa plano na sinabing nasugatan umano ang kamay, kaya kung pwede ay ito ang magtali ng kanyang buhok. Nag-alala ang binata kaya agad itong pinapasok, ngunit saka palang napagtanto na nahulog siya sa patibong, isa itong sepresang atake ng dalaga sa umaga kung saan di pa siya emotionally ready. Nang ihanda ng dalaga ang mga gamit ay nasilaw ang simp sa ganda nito, bagaman pinakita na walang paki. Nagmamayabang ito sa isip na basic na ito dahil laging tinatali ang buhok ng kapatid, ngunit maya-maya lang ay napinsala na sa bango at smooth ng buhok ni Miko. Tinanong nito ang dalaga kung may ginawa na inamin na may pinadalang shampoo ang ama, sa kabaman at na kung nakiliti ang puso nito dahil huminto sa pagtali ng buhok. Gaya sa inaasahan ay nagpalusot ito, saka sinabing hindi totoo na nasugatan ang kamay ng dalaga, dahil paano nito matatalian ang sugat ng mabuti nang hindi matatalian ang buhok. Pinuri nito ang galing ng dalaga sa skim na napinsala ng husto, saka hinaplos ang buhok nito at sinabing maaaring normal ito noon pero ngayon ay baka kinikilig na ito, sabay halik sa buhok at dineklara na siya na ang nagwagi sa love game. Grabe ang damage ng galawan na iyon kaya napahingi ng tulong ang dalaga sa guro, dahil may manyakol na dismayado naman na di gumana ang inaral na galawan sa mangga. Bilang sagot sa matinding atake, sumugod ang dalaga at hinaplos ang tenga ng binata gaya ng ginagawa nila noong bata pa. Naghahalo na ang kilig at gigil sa mga karakter na ayaw umamin ng feelings, nang hamanin ng dalaga ang binata na haplasan din ang tenga niya para magkaalaman kung kanino ang malambot. Dahan-dahan ang romantiko sa pag-abot nito ngunit natigilan, nang walang ano-ano ay pumasok si Wakana at magulat sa mainit na eksena. Todo palusot ang dalawa na pang-regulate lang iyon ng blood pressure, ngunit alam ni Wakana ang lambingan ng mga ito at huli na ay nagpapalusot pa. Habang kukunin na ng dalaga ang bag, naisip nitong lumaki na ang kamay ng binata at napapaisip na magpatali ulit dito ng buhok. Habang papasok sa eskwelahan, napapaisip ang binata kung ano na ang nangyari sa cute mid-school uniform ng dalaga, kaya tinanong ito ukol doon sa pag-uwi. Sinabi nito na balak ibigay iyon sa pinsan, at nang mapansin na malungkot ang binata ay inasar ito kung gusto isuot niya dahil niya cool. Tumanggi ang binata at nagtanong kung wala itong magandang alaala doon, na nang makita naman ng dalaga ang mga imahen ay pumayag na itago na lang ito. Ganun pa man, naiinis ito na ayaw pa umamin ng binata na gustong isuot niya dahil niya cool ito kung minsan, pero sa sandaling maisip na isuot iyon para umatake ay naisip na niya cool din siya. Sa bahay ng binata, tinanong nito ang kapatid ng ba't ngayon ka lang, na nagpaliwanag naman na nabusy lang tulungan ang kaibigan kaya di na nakatext.
Duda ang binata dahil nakaayos ito kaya nagtanong na parang isang commander, dahilan para mapuno na ang kapatid dahil isang oras na siyang pinagalitan ng ina at heto na naman. Naiintindihan nito na nagkamali pero di maintindihan kung bakit kailangan patanungin din ng kuya, at kahit pa sinabi ng binata na nag-aalala lang ay pinalayas na ng kapatid sa sobrang inis. Dismayado ito na parang siya pa ang may kasalanan, nang tawagan ito ni Miko para maglaro. Ganun pa man, nang marinig ng dalaga na problemado ito dahil nag-away ng kapatid ay nagyaya na lang na lumabas muna. Pumayag agad ang binata at matapos ikwento sa dalaga ang nangyari ay pinayuhan siya nito, na bagamat naiintindihan ang pag-aalala nito ay dapat matuto din magtiwala sa kapatid. Tutol ang binata dahil delikado kung uuwi itong mag-isa sa gabi lalo't cute na dalaga, ngunit para kay Miko ay mas mainam umuwing masaya ang kapatid kesa nakasimangot dulot ng kahigpitan nito. Dito na naalala ng binata ang panahong nag-aalala para sa dalaga nang umuuwi na itong gabi kasama ang mga kaibigan, at saka napaisip sa mga sinabi nito. Nagmungkahi ang dalaga na iligtas na lang ito pag may panganib, ngunit sagot nito na di naman siya ang bida sa K-drama na pinapanood nito. Nagpilit ang dalaga na magiging cool ito pag ganun, kaya napabuntong hininga ang binata sa pag-prioritize nito sa feelings kesa sa kaligtasan. Binalaan din nito ang dalaga dahil maikli ang suot at cute din, ngunit sagot nito na walang dapat ipag-alala dahil may one punch at sing bilis ng liwanag kung lumipad. Maya-maya, dito na nakasalubong ng mga ito ang grupong 4 kanto at bilog, kung kaya nagparamdam ng presensya ang binata bilang seguridad sa dalaga. Dito palang na-realize ng dalaga ang punto ng binata, ngunit sa halip tanggapin iyon ay bamanat na kung nag-aalala ito ay protektahan siya lagi. Sinabi ng binata na hindi kasi nito naiintindihan ang kanyang nararamdaman, dahilan para ma-realize ng dalaga na sobra na siya. Sinabi nito na naiintindihan niya ang feelings ni Wakana, dahil di tulad sa mga lalaki ay madalas silang pagsabihan kung paano kumilos, pero nakakainis man ay alam niyang galing ito sa pagmamalasakit. Siniguro nito na na-appreciate ni Wakana ang pag-aalala niya, at binanggit nito ang maraming bagay na ginagawa nito sa kapatid bilang pagbabantay dito. Nagulat ang binata dahil lahat ng iyon ay ginawa niya, kaya napaliko ang dalaga para hindi mahalata ang pag-stalk niya sa binata. Idinagdag pa nitong bilang kapatid, marahil ay nais lang ni Wakana na suportahan muna siya sa halip na pag-alitan agad. Kunwari ay di kumbinsido ang binata ngunit nakita ni Miko na bumili ito ng pandalawahan, at ang pagiging mapagmalasakit ng binata ang isa sa rason kung bakit na-in-love siya dito. Sa pag-uwi, napareklamo ang binata na siguradong mauulit pa ang ganitong pagtatalo, hanggang sa dumating ang araw na ipagpalit siya nito sa isang kupal. Pinayuhan ito ng dalaga na magtiwala lang, at sa sandaling iyon ay inamin ng binata na natatakot lang sa sandali na lalayo sa kanya ang kapatid, dahil sa pagiging boring niya. Siniguro ng dalaga na mabuti itong kuya, at saka inasar ito dahil nag-blush. Mula dito, napatanong na lang ang binata kung magsistay din ito sa tabi niya. Pagka-uwi, agad ibinigay ng binata ang palamig sa kapatid at sunod humingi ang mga ito ng paumanhin sa isa't isa. Hiniling ng binata kung maaaring hiramin ang ibang volume ng manga na pinayagan ng kapatid, ngunit nang makitang may sticky notes doon ay nagalit dahil ayaw sa spoilers. Sa nakaraan, minsang nakitulog si Miko sa bahay ng binata kung saan naiyak ito dahil namimiss ang yumaong lola. Nagising si Yuki sa tinig nito, at matapos lagyan ng kumot upang iparamdam na hindi ito nag-iisa ay saka nakatulog si Miko. Balik sa paaralan, pinawisan ang binata sa PE class nang gulatin ito ng dalaga sa pagdampi ng malamig na tubig. Natigilan ang binata dahil check si Miko habang pawisan, ngunit nang muling asarin ng dalaga kung kinilig ba ay muli ding nagpalusot. Habang naglalakad, napansin ng binata na pawisan ang dalaga sa likod kaya kinuha nito ang towel at pupunasan sana, ngunit nang maisip na paglampas iyon sa linya ay sinabing ito na ang magpunas. Ayon pa dito na amoy pawis ang dalaga na siyang nakumpirma naman nito, sunod na alala na matapos sabihin ng binata na hindi gagawin ang hindi niya magugustuhan, ay tila tumigil na ito sa pagiging pisikal sa love game. Habang nasa restroom, nalungkot ang dalaga sa isip na ina-underestimate ng binata dahil payag naman pisikalin siya nito. Ganun pa man, matapos maalala ang sinabing amoy pawis siya ay naisip na baka kasi di pa din siya nito nakikita bilang dalaga. Sa pagkadismaya ay nagkwento ito kay Wakana, ngunit di naman sigurado kung talagang gusto ito ng kanyang kuya. Dahil dismayado pa din,
Ibinahagi ni Wakana na nakita ang kuya na busy sa laro at pinag-aaralan nito ang tumatalbog na karakter. Nang makita ito ay naghinala ang dalaga na baka kasi flat siya kaya di magka-interes ang binata, subalit sa makatotohanan ay gusto ng binata ang karakter dahil matindi ang DPS nito. Sinumpa ng dalaga ang kalalakihan, at nang imungkahi ni Miko na mag-aral ito sa manga ay sinabing hindi naman iyon true to life. Nerd mode activated si Wakana at pinaliwanag na halos lahat ng lovers ay happy ending doon, kaya dito na napagtanto ni Miko na ito pala ang rason kung bakit nag-aral ng galawan si Yukiya sa manga. Sa huli, nakumbinsi pa din ang dalaga na mag-aral din ng galawan kaya tinodo agad nito pagka-uwi. Napansin nito na parang sila ng binata ang tauhan sa kwento, ngunit naiinis na sa lahat ng galawan na pinawalan ay di pa din umaamin ng feelings ang binata. Nagdesisyon itong magpilit, at habang naghahanap ng bagong galawan ay nakita ang di pa nasusubukan, at yun ay ang pag-overnight sa bahay ng kasintahan. Sa isang eksena na binuo sa isip, nilapitan nito ang binata at nilagyan ng kumot para magbigay init, kung saan hindi na ito nakapagpigil kaya umamin at gusto agad itayo ang haligi ng tahanan. Napapaisip ito kung paano makakapag-overnight sa bahay ng binata. Subalit dahil hindi pwede ang direktang request ay naloka na ito sa dapat gawin. Tumingin ito sa bintana, at naisip na kung gaya sana ng dati ay magiging madali lang na mag-overnight sa bahay nito. Sa isang flashback, noong mga araw na ibinibilin si Miko ng ina sa bahay ni Yukiya ay naging mainit ang pagtanggap ng mga ito sa dalaga. Nang minsan itong maligo ay nais sanang hiramin ang hairdryer, nang sa paglabas ay alukan ng hot chocolate ng binata na pumuslit pa pala sa ina. Sa pag-inom nito ay napansin na sobrang tamis noon, kung saan nilantad ni Yukiya na nilagyan ito ng extra chocolate dahil malungkot kasi ito kanina. Dahil sa special treatment mula kay Yukiya, dito na nagsimulang bumukas ang puso ni Miko para sa iba. Sa paglipas ng panahon, naging mas close ang mga ito at makikitang laging talo ang binata sa laro nilang dalawa. Kaya naman, matapos sabihin ng ina na mananatili na sa bahay dahil di na busy ay nalungkot ito dahil di na makikita madalas si Yukiya. Ganun pa man, dito na ito inanyayahan ng binata na maglaro ulit kaya matapos makuha ang permiso ng ina ay tuloy ang ligaya. Nang mid-school na ang mga ito ay saka na nga pinawalan ang I love you, na kahit para sa I love you game iyon ay alam na may feelings na ang binata at maging siya para dito, at nahihirapan na itong kontrolin ang nararamdaman. Dito na ito huminto sa pagbisita, kung kaya nagsimula na rin silang lumayo sa isa't isa. Matapos magising sa panaginip, dito na ito tinawagan ni Wakana na ipinagbalita na wala ang mga magulang. Pagka-uwi ng binata galing supermarket, nagulantang ito nang makita ang dalaga na naka-apron at batiin siya ng welcome home honey. Nilunsad naman ng dalaga ang pamatay na galawan ng papiliin ito, kung hapunan, ligo o laro, saka tinukso ang binata kung naakit dahil di makagalaw. Todo tanggi ang binata at nagtanong kung bakit ito nandito, kaya ibinahagi ng dalaga na si Wakana ang nag-invite dahil wala ang magulang ng mga ito. Muli nitong tinanong ang binata kung anong gusto na pinili naman ang hapunan, at saka tinapos ang galawan ng flawless pa din at di na mamali. Ganun pa man, pagpasok sa kusina ay bumabalik na dito ang pinsala ng sariling atake kaya pilit binawi ang composure. Isang oras na nakalipas, namangha ang dalaga nang makita na wala pa din halos nagbago sa kwarto kung saan sila naglaro ng binata at nagka-developan. Sinumpa nito na tatalunan na ang binata, at sa paglabas ng sandata ay alam na kung paano ilulunsad ang pinagbabawal na teknik na tatapos dito. Habang nagluluto, hindi madisiplina ng binata ang mata at napapatitig talaga doon, hindi makapaniwala na kaya na siyang akitin ng batang Miko na kalaro noon. Matindi ang pinsalang tinamo nito kaya naparalisa, dahilan para tuksohin ng dalaga kung naakit ba na nagsuot siya ng apron. Nainis ang binata kaya sinabi na akala niya ay yung pang-baby ang suot nito, ngunit makalipas lang ang ilang sandali ay di na din mapaglabanan ang mga kagustuhan. Halos gawin na nito sa dalaga ang ninanais ng isip at puso, ngunit bago pa iyon ay nag-counter agad si Miko na kung gusto talaga nito ng welcome home hug ay kanyang pagbibigyan. Agad umiwas ang binata sa atake at nagpalusot na pawisan ang kamay, ngunit alam ng dalaga na sa puntong ito ay umi-epekto na ang inaral na galawan. Pinatikim nito ang niluluto at dahan-dahan hinihipan upang lumamig, kaya nang maparalisa ulit ang binata ay tinukso ito kung gusto bang hipan pa niya.
Tinikman na ng binata ang sabaw at nasarapan dahil ito ang flavor na favorite niya, kung kaya mas lalo na kumbinsi ang dalaga na tumatagos ang atake niya. Nagalok ang binata tumulong sa paghiwa ng gulay kaya nasapresa ang dalaga na marunong pala ito, at habang love is in the air sa kusina ay di na makayanan ni Wakana ang tamis ng eksena. Matapos magluto at punuin ang hapag, nagulat ang magkapatid nang sabihin ng dalaga na uuwi na at sa bahay nakakain dahil tapos na ang misyon magluto. Pinilit itong manatili ng binata na nagdahilan na malulungkot kasi ang kapatid, at bagaman alam ni Wakana na ito ang nalulungkot ay nag-agree na lang dahil matagal na din nang bumisita si Miko. Pumayag ang dalaga kaya kinuha ang CP para sabihin sa ina, ngunit nagulat ng ibahagi ng ina na bukas ang pinto pagka-uwi. Nagsorry ito dahil sa labis na pagmamadali, habang na-touch ang binata na ganon kaimportante sa dalaga ang ipagluto siya. Nagsimula na ang mga itong kumain, at makikitang patuloy ang pag-atake ng dalawa maski sa ilalim ng mesa. Habang sinamahan ng binata si Miko pauwi, inamin nito na namangha siya na makitang nagluluto na ito gaya ng isang dalaga. Nagpasalamat ito sa tulong at dahil napasaya si Wakana, kung saan naman hindi maitago ng dalaga ang saya. Ngunit pagdating sa tapat ng bahay, napagtanto nitong naiwan ang susi sa loob at nakasara na ito dahil pumasok na sa trabaho ang ina. Dahil walang mapupuntahan, ano pa nga ba't inalok na ito ng binata na magstay sa bahay nila, nahudyat din ng isang digmaan.